Isa na namang good news mga ka-recruit para sa ating mga bagong bayani, ang ating mga kababayang OFWs. Para sa mga OFW na may plano at gustong magkabahay sa mura at abot kayang halaga, ang ating gobyerno ay gumawa ng isang programang tutulong upang matupad ang pangarap na magkabahay. Ang programang ito ay para lamang sa mga OFWs. Ito ay ang Pambansang Pabahay Program para sa mga OFW. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga sumusunod. Ano ang Pambansang Pabahay para sa mga OFWs? Sino ang kwalipikado? Ano ang mga requirements? Paano ang proseso para maka-avail ng murang pabahay under sa programang ito? Kaya mga ka-recruit, kung interesado ka sa impormasyong ito, panoorin lamang ang video ito at siguradong ang video ito ay para sa iyo. Ang Pambansang Pabahay Program para sa mga OFWs ay isang national housing program sa ilalim ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. Nakaraang May 2023 ay pinirmahan na ni OFW Party List Representative at Secretary Jose Rizaliano Acosar ang Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng programang Pambansang Pabahay Program para sa mga OFWs. Layunin ng programang ito na matulungan ang mga OFWs na magkaroon ng affordable housing sa kahit saang dako ng Pilipinas. Ito ay parte ng pabahay para sa Filipino Housing or PH program. Maglalaan ng alokasyon ang DHSUD para sa mga kwalipikadong OFW na wala pang pagmamayari o hinuhulugang bahay at lupa. Ang programang ito ay bunga ng kolaborasyon ng OFW Party List at ahensya ng DHSUD. Ang partnership na ito ay kauna-unahang programa na para lamang sa mga bayaning OFWs. Ang programang ito ay nais makapagtayo ng 6.1 million housing units sa loob ng 6 na taon upang matulungan ang mga hardworking OFWs na magkaroon ng sariling bahay kahit saang dako ng Pilipinas. Simula na inanunsyo ang proyekto na ito ay may mahigit na 10,000 OFWs ang nagsumite ng kanilang aplikasyon para sa pre-qualification. Ang mga aplikasyon ay dadaan sa assessment bago nila ito aprubahan. Sa ngayon, sarado na ang first batch ng application, pero mag-aanunsyo sila para sa second batch ng application. Pumunta lamang sa Facebook ng OFW Party List sa link na ito para sa anunsyo. Huwag po kayong mag-alala dahil meron pa pong second batch na susunod na kung hindi June ay July. At para mas maging handa para sa anunsyo ng second batch ay pumunta lamang po sa Facebook page ng OFW Party List para sa mga update. Habang naghihintay kayo sa paglabas ng anunsyon ng second batch, narito ang mga basihan sa pre-qualification ng programa. Ang pre-qualification ay may 4 na kwalifikasyon. Ito ay upang masiguro na tanging ang mga lehitimong aplikanteng OFWs lamang ang makikinabang sa programa. Una, dapat ikaw ay isang legitimate OFW o legal na immigrant. Pangalawa, isang OFW lang po ang pwede mag-apply sa bawat pamilya. Pangatlo, ikaw ay wala pang sariling bahay o existing housing loan mula sa ibang financial institution, SSS, GSIS at Pag-ibig. Pang-apat, kailangan meron kang Pag-ibig Fund account. Ang Pag-ibig Fund po ang katuwang ng DHSUD sa programang pabahay para sa Filipino Housing Program.
ng ating pamahalaan. Kaya't sila po ay parte ng assessment at proseso para sa mga kwalipikadong aplikante. Kung hindi pa kayo miyembro ng Pag-ibig Fund, kailangan po kayo magparehistro na maging miyembro at bayaran ng lump sum ng kontribusyon katumbas ng 2 taon. Maaaring bisitahin ang website ng Pag-ibig Fund kung paano maging miyembro ang isang OFW. Kung kayo ay nakapaghulog na ng 2 taon o higit, kailangan lang i-reactivate ang inyong membership. Kung mas mababa sa 2 taon ang inyong contribution, kailangan lang bayaran ang lump sum ng contribution upang mahabol ang 2 taon. Kung sa tingin mo ikaw ay pasok sa basehan ng pre-qualification, ay pwede mo nang ihanda ang mga sumusunod para ready ka na sa second batch openings. Una, application form. Pila pa ng form application online. Gumawa ng letter of intent. Ang letter of intent po ay dapat naka-address mismo sa OFW Party List kay Representative Marisa Magsino. Pangatlo, Certificate of Undertaking. Pirmahan ang Certificate of Undertaking. Pangapat, mga dokumentong kakailanganin mo. Overseas Employment Certificate, EOC, OWA Receipt of Membership, or Verified Certified Employment Contract for Work Abroad para sa active OFWs. Ang programa ito ay hindi lamang sa active OFW. Pwede din po sa mga old members o mga retired OFWs. As long as may document kang magpapatunay na naging isang OFW at walang sariling bahay. Ang pabahay para sa Filipino Housing Program ng pamahalaan ay vertical housing o condominium type sa mga prime locations sa metropolis and urban areas ayon sa DHSUD. Ito ay mayroong mga pool amenities. Ayon sa impormasyon na ibinahagi ng DHSUD, ang halagang babayaran kada buwan ng aprobadong aplikante ay 3,500 pesos. Ito ay babayaran sa loob ng 30 taon. Ang Pag-ibig Fund po ang mga ngasiwa sa financial component ng programa kasama ang assessment ng mga aplikante. Ginawa po ng DHSUD na maging abot kaya ang halagang babayaran kada buwan. Kapag iniklian po ang payment period, lumalaki po ang monthly payment. At iyan po ang ating iniiwasan dahil dapat po kayang bayaran ang buwanang halaga ng ating mga OFWs. Kung kayo po ay nasa ibang bansa, maaari pong asikasuhin ng inyong mga magulang, asawa, anak na nasa legal at 8 taong gulang ang pre-qualification process. Sundan po ang prosesong itinakda ng Socialized Housing Program ng DHSUD. Nais lang po ng gobyerno na matiyak na maayos ang magiging pagpapatupad at tanging ang mga dapat na maging benepisyaryo lamang ang makikinabang sa programa. Maraming nakatalagang lokasyon para sa programang ito. Ayon sa DHSUD, nagsimula ng magtayo ng housing program sa sumusunod na lokasyon: Bacolod City, Marikina City, Quezon City, Tanawan, Batangas, Palayan City, Zamboanga City, Iligan City, Rojas, at Northern Samar Provinces. Siguradong maraming pang lugar ang kanilang ilalabas sa susunod na panahon. Remember mga ka-recruit, 6.1 million housing unit ang balak na ipatayo ng gobyerno para sa programang ito. Paano ang proseso ng aplikasyon? Step 1. Ang mga aplikante ay magsusumite sa OFW Party List ng mga pre-qualification requirements
ayon sa itinalaga ng Department of Human Settlements and Urban Development at OFW Party List. Step 2. I-endorso ng OFW Party List sa Department of Human Settlement and Urban Development ang mga paunang detalyeng isinumite at pre-qualification requirements ng mga OFWs na nais maging aplikante ng programa. Step 3. Ang listahan ng mga nagpatala sa OFW Party List ay isa sa ilalim sa assessment ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ang verified na listahan ay i-endorso ng DHSUD sa Pag-ibig Fund. 4. Ang Pag-ibig Fund ay makikipag-ugnayan sa mga qualified at endorsed na aplikante para ipaliwanag ang mga sumusunod na hakbang sa proseso at ang mga dokumentong ipapasa sa ahensya para sa final assessment at approval. Step 5. Pagkatapos ng approval ng Pag-ibig Fund sa application, hihintayin matapos ang construction at turnover ng unit sa vertical housing project, condominium type, kung saan ay nakapaloob ang aplikante. Paalala lang po na ang mga housing projects ay maaaring magtagal hanggang 2 taon mula construction hanggang tuluyan mabigyan ng clearance para matirahan at ma-turn over sa aplikante ng programa. Ayun lang po mga ka-recruit, sana ay nakatulong ang video ito upang maging gabay ninyo tungo sa pagkakaroon ng murang pabahay. Kung ikaw ay isang OFW na matagal nang nangangarap magkabahay, ito ay isang napakalaking oportunidad na hindi mo na dapat palampasin. Sa video ito ay pinag-usapan natin ang mga sumusunod. Ano ang pambansang pabahay para sa mga OFWs? Sino ang mga kwalipikado? Ano ang mga requirements? Paano ang proseso para maka-avail ng murang pabahay under sa programang ito? Para sa kalaman ng lahat na ang Recruit PH ay may live stream every month na kung saan ay mag-i-enjoy na kayo at magkakaroon pa kayo ng chance na manalo ng 10,000 pesos. Meron itong early birds raffle, isang tanong isang sagot, raffle, at bingo na kung saan ay may jackpot prize na 10,000 pesos. At para sa aming masugid na followers at subscribers ay meron ding top fan of the month bilang YouTube commenter, FB reactor at FB commenter. Halina at samahan niyo ako at siguradong mag-enjoy kayo sa mga bagong video at marami pang chance na manalo ng malaki pang premyo sa aming live stream. Sana ay may panibago kayong natutunan. Please, abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag-enjoy kayo at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comments section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. Please like, share, subscribe at hit ang notification bell pati ang all para lagi kang updated sa aming mga bagong videos. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit, prioridad namin ang iyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabay!